Sana ay patuloy ninyo parents suportahan ang ating channel sa pag-subscribe para sa pagpapatuloy natin sa pag-upload ng marami pang video. Like, comment, share and subscribe for more videos. Kasunod ng pagpapahayag ng pagiging magkasangga kay Leng Feng, nalipat naman kung nasaan ang mismong katawan ni Yuziu, na napapalibutan ng matinding enerhiyang apoy. Sa sandaling ito, ipinahayag ni Yuziu ang kanyang paglilinang ng kapangyarihan, na dagdagan ng fire element at earth element. Dagdag pa niya, ukol sa kanyang mga plano sa hinaharap na pagpapalakas, kung lilinangin ko ang ice element at lightning element sa hinaharap, magkakaroon ako ng dalawa pang uri ng elemental attacks. Ipinapakita nito ang kanyang patuloy na paglago at ang kanyang ambisyon sa kapangyarihan. Nagpatuloy si Yuziu sa pagpapaliwanag ng kanyang mga plano at potensyal na paglago ng kapangyarihan. Aniya, kapag lubusan kong napalakas ang lahat ng sanga at naabsorb ang natitirang 2 spirit stones. Buong pagtitiwala niyang idinagdag na, ang aking spiritual power ay tiyak na tataas mula sa kasalukuyang 2 milyon tungo sa 5 milyon. Sa huli, may matinding determinasyon siyang nagpahayag, sa panahong yun, hindi na magiging kalaban ko ang mga tao. Ipinapakita nito ang kanyang malaking ambisyon at ang kanyang pananaw sa hinaharap. Ipinakita ang tanawin ng outer perimeter ng Northern Realm, isang malawak at nagyayelong lupain. Makikita rito ang matatiyog na bundok at maulap na kalangitan, na nagbibigay ng tahimik at malawak na kapaligiran. Sa gitna ng nagyayelong teritoryong ito, lumitaw ang isang kahangahangang musk ox. Ang nilalang na ito ay kahawig ng baka sa itsura, ngunit may kakaiba at matutulis na sungay na kahawig ng satupa. Dahil sa muling pagdalaw ng spiritual energy, lubos itong lumakas. Ang musk ox na ito ay ganap ng naging master ng Snowy Plains, isang hari ng nagyayelong kaharian. Sa nagyayelong lupain, nagkaharap ang 2 makapangyarihang nilalang. Isang mabagsik na demon bull, na may madilim na kulay at nagniningas na pulang mata, na may gininto ang sungay, ang samalubong sa musk ox. Ang musk ox naman, na may matipunong pangangatawan at sungay na kahawig ng tupa, ay handang humarap sa hamon. Sabay silang umalingaw-ngaw ng malakas na na bamalot sa buong paligid. Ang kanilang paghaharap ay tila simula ng isang matinding labanan sa gitna ng nagyayelong kaharian. Biglaan, nagsalpukan ang demon bull at ang musk ox sa gitna ng nagyayelong lupain. Mula sa kanilang banggaan, sumabog ang matinding liwanag at enerhiya, na bamalot sa buong paligid. Ang mga tunog ng kanilang paghaharap ay umalingaw-ngaw, na parang kulog at malakas na pagsabog. Kapwa sila nagpakawala ng kanilang buong lakas, na nagpapakita ng kanilang walang takot na determinasyon. Ang labanan na ito ay nagbigay ng panginginig sa buong lugar, tanda ng kapangyarihan ng 2 nilalang. Isang epikong labanan ang nagaganap sa nagyayelong lupain. Matapos ang matinding salpukan, ipinakita ang mukha ng musk ox na nagpapahiwatig ng matinding pinsala. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki at walang buhay, habang may mga bahid ng dugo sa kanyang noo. Ilang bahagi ng kanyang ulo at sungay ay nagsimula ng madurog at magkahiwa-hiwalay. Tila ba ang lakas ng banggaan ay nagdulot ng pagkabali at pagkapira-piraso sa kanyang matibay na bungo. Ang mga lumilipad na mga sungay sa paligid ay nagpapatunay lamang sa tindi ng kanyang tinamo. Sa gitna ng labanan, ang musk ox ay tila nahimatay sa matinding banggaan. Agad naman sumugod ang isang golden monkey, kasama ang isang makapangyarihang nilalang na kinilala bilang hari ng mga wild boar na may taglay na kapangyarihang apoy, si Glacier na isang mutated mammoth, at si King Zuo. Sabay-sabay silang lumusob patungo sa mga musk ox, handang makisali sa nagaganap na labanan. Mabilis na nagsimula ang kanilang pakikipagsalpok sa nagyayelong lupain, na agad nagdulot ng malalim na sugat sa isang musk ox mula sa matatalim na ngipin ni King Zuo. Ang bawat isa sa kanila ay nagdagdag ng matinding puwersa at init sa sagupaan, na lalong nagpatindi sa labanan. Bagamat kasama ngayon si King Zuo sa panig ng Demon Bull, nananatiling misteryo sa lahat ang tunay na pinagmulan ng kanilang relasyon. Hindi malinaw kung ano ang naganap sa paghaharap ni King Zuo at ng Demon Bull sa nakaraan, na naging dahilan ng kanilang pagkakasama sa kasalukuyan. Sa kabila ng anumang nakaraang salungatan, nananatili silang magkasama at magkasangga sa mga panahong ito, isang alyansang puno ng katanungan. Sa mismong harapan ng Demon Bull,
biglang lumitaw ang isang napakalaking hukbo ng mga musk ox. Ang bawat isa sa kanila ay may nagniningas na pulang mata at malalaking bunganga, habang sila'y lumalabas mula sa bumabagsak na nyebe na tila ulap. Sa kanilang pagdagsa, isang malakas na hiyaw na umalingaw-ngaw. Bilang tugon, ipinakita ng Demon Bull ang kanyang kakaibang kakayahan. Ginamit niya ang kapangyarihan ng grabidad upang pigilan at pahinain ang pag-atake ng napakaraming musk ox na nagpahirap sa kanilang paggalaw. Na tila ay nagpatigil ng pansamantala sa labanan, subalit ang rehiyon ay hindi pa nasakop. Ang pagiging kumpiyansa ay hindi pwedeng isaisip sa lugar na tulad nito. Sa gitna ng nagngangalit na sagupaan, ipinakita ng kakayahan ng Demon Bull ang kanyang matinding puwersa na nagdulot ng napakalaking pinsala sa mga musk ox. Ang bigat ng grabidad ay tila bumalat sa kanila, na nagpapahirap sa bawat galaw ng napakaraming kalaban. Samantala, kahit ang mga kakampi, tulad ni na King Zuo at ang Wind Wolf, ay hindi rin nakaligtas sa epekto ng matinding labanan. Kapansin-pansin ang kanilang paghingal, tanda ng matinding pagod na kanilang nararanasan. Sa bawat pagsubok, lumalabas ang tunay na lakas at tatag ng bawat nilalang. Patuloy ang paghaharap, bawat isa ay nakikipaglaban hindi lamang sa kalaban kundi pati na rin sa sariling limitasyon. Sa gitna ng kaguluhan ng labanan, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Dahil sa tindi ng paghaharap, tila nakampante ang Wind Wolf, na nagdulot ng isang kritikal na sandali. Sa isang iglap, hindi nito napansin ang paparating na panganib mula sa kanyang paligid. Biglang lumusab ang isang White Jaguar, na nagulat sa Wind Wolf sa kanyang biglaang atake. Ngunit sa kabila ng gulat, agad namang tumugon ang hari ng mga wild boar. Hindi ito nag-aksaya ng panahon at mabilis na dumating upang saklalahan ang kanyang kasamahan. Ang kanyang mabilis na pagdating ay nagbigay ng bagong pag-asa at ipinakita ang lakas ng kanilang samahan sa gitna ng matinding pagsubok. Sa gitna ng mabilis na pagdating ng hari ng mga wild boar upang sumaklolo sa kanyang kasamahan, hindi nakaligtas sa mapanuring mata ng White Jaguar ang kanyang pagdating. Sa isang iglap lamang, ang mabagsik na pusa ay kumilos ng mabilis at walang pag-aatubili. Sinalubong nito ang hari ng mga wild boar ng isang biglaang atake, na nagdulot ng pagkabigla sa buong paligid. Ang mabilis na pangyayaring ito ay nagpabago sa takbo ng sagupaan, na nagpapakita ng bagsik at bilis ng parehong nilalang. Ang kanilang paghaharap ay nagbigay ng panibagong tensyon sa umiinit ng labanan. Matapos ang mabilis na pag-atake nito, agad namang napangiti ang White Jaguar sa kanyang mga nagawa. Isang tawa na laugh, ang umalingaw-ngaw, tanda ng pagiging kampante sa gitna ng labanan. Ngunit sa sandaling iyon ng pagiging sigurado, isang hindi inaasahang pangyayari ang naganap. Mula sa gilid, biglang sumulpot ang isang honey badger. Ito ay lumusab sa White Jaguar sa isang pagtagong pag-atake, na walang paabi at hindi inaasahan. Sa bagsik ng walang babalang pag-atake ng honey badger sa gitna ng nagyayelong tanawin, nagliparan ang mga nyebe na tila mga brilyante sa hangin, isang patunay ng kanyang matinding puwersa. Ang bilis at determinasyon ng kanyang paglusob ay hindi inaasahan, na nagpakita ng kanyang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban. Dahil sa biglaang puwersa, ang kampanteng ngiti ng White Jaguar ay agad napawi, napalitan ng gulat at sakit. Kitang-kita ang pagkabigla sa kanyang reaksyon habang tinatamaan ng hindi inaasahang atake. Ang bawat galaw ng honey badger ay nagpahiwatig ng kanyang pagiging mapanganib, na nagdulot ng agarang pagbabago sa sitwasyon ng labanan. Sa gitna ng kaguluhan, isang bagong presensya ang nagparamdam, na pumukaw sa atensyon ng lahat. Sa kanyang pagtaas ng ulo, sinambit ng Demon Bull ang mga salitang, "Sa wakas, nagpakita ka na." Tila matagal nang hinihintay ng makapangyarihang nilalang na ito ang pagdating ng kanyang kausap. Siya ay isang malaki at maitim na nilalang na may matutulis na sungay, at mga mata na nagliliyab sa pulang kulay. Ang kanyang buhok o balahibo sa kanyang katawan ay tila apoy na nagliliyab, na nagpahiwatig ng kanyang di pangkaraniwang kapangyarihan bilang isang lubhang masama at nagbagong anyong mandirigma sa hukay, antas 3 pinnacle. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng mabigat na pakiramdam sa buong paligid, habang makikita sa ilalim ng kanyang anino sina King Zuo at iba pang kasamahan. Ipinakita ang hanay ng kabundukan ng Raya, isang malawak at nagyayelong tanawin ng bumungad, kung saan matatanaw ang mga matataas na bundok. Sa gitna ng kaputian,
isang matinding pulang sinag ng liwanag ang bumaba mula sa kalangitan, na nagbibigay ng kakaibang sigla sa lugar. Doon, sumibaw lang isang pambihirang bulaklak, ang bulaklak ng mga elemento apoy, na may kakaibang kinang at nagliliyab na mga talulot. Ang napakahalagang bulaklak na ito ay tila isang hiyas, at ipinapakita ang kakaibang kapangyarihan nito. Isang pagkaunawa ang dumating kay Yuzio. Napagtanto niya, isang bulaklak ng mga elemento ang nabuo. Kaagad ay pumasok sa kanyang isipan ang mga katanungan. Lumakas ba ako? Napakabilis nitong nabuo. Ang koneksyon sa pagbuo ng mga bulaklak ay nagpapahiwatig ng kanyang direkta at lumalalim na koneksyon sa kapangyarihan. Sa gitna ng pagkamangha ni Yuzio sa paglakas ng kanyang kapangyarihan, isang anino ang bumalat sa tanawin. Isang dambuhalang pa ang marahang lumapat sa nagyayelong lupa. Ang pagdating nito ay nagpapahiwatig ng presensya ng isang lubos na makapangyarihang nilalang. Doon, nakahandusay ang malaking halimaw na nagdulot ng kaguluhan, ang King Musk Ox, na ngayoy lubos ng tinalo. Sa tabi nito, matutunghayan ang dalawang alagad ni Yuzio, sina King Zuo at Glacier. Sa nagyayelong lupain, nanatili si Yuzio at ang kanyang mga alagad sa gitna ng tagumpay. Makikita si King Zuo na nakakagat sa isang mutant snow leopard. Ang malaking leopard na ito ay nagtataglay ng Transcendent First Order na lakas at bilis. Kilala ito sa kakayahang magyelo ng kalaban gamit ang matatalas na kuko at hininga nito, pati na rin ang pansamantalang pagpapalakas sa sarili. Gayunpaman, nakahandusay na ito ngayon sa lupa, bakas ang mga sugat mula sa labanan. Labis na nagtaka si Yuzio sa kanyang nasasaksihan. Isang katanungan ang pumasok sa kanyang isipan, sino kaya ang nakapagpabagsak sa napakalakas na mutant snow leopard na ito? Sa gitna ng kanilang pagtataka, nagsalita si Glacier, na may seryosong ekspresyon. Ayon kay Glacier, labis daw ang kayabangan ng nilalang na yun. Ibinunyag din niya na ang mutant snow leopard ay napatumba ng honey badger. Agad na nalinawan ang tanong ni Yuzio tungkol sa pagbagsak ng transcendent snow leopard. Kaya't nabunyag na ang honey badger ang responsable sa naganap na labanan. Ang impormasyong ito ay nagbigay linaw sa kanilang nasaksihan. Tahimik na pinagmasdan ni Yuzio ang mga nakahandusay na nilalang sa kanyang paligid, malalim ang kanyang iniisip. Ang mutant snow leopard, sa kanyang pananaw, ay nagtataglay ng kahangahangang abilidad na nararapat pagyamanin sa pamamagitan ng pananatili at pagsasanay. Kasunod nito, naalala niya ang presensya ng isang Musk Ox ng First Order. Gayunpaman, batay sa kanyang pagtatasa, ang kakayahan nito ay malayong mas mababa sa inaasahan. Sa huli, isang matatag na desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, ang mga natalong ito ay magsisilbing evolution points, upang lalo siyang lumakas. Isang buwan ang lumipas, at sa buong hilagang lupain, malakas na umalingaw-ngaw ang reputasyon ng pangkat na pinangungunahan ng Bull Demon. Maging ang mga dating hari ng Snowfield ay napilitang yumuko at tumakas sa matinding kahihiyan sa tuwing kanilang kahaharapin ang grupo. Gayunpaman, ang bawat tagumpay ay may kapalit, at hindi sila nakalabas ng walang bakas ng matinding labanan. Ang kawan ng mga abong lobo, na dating 30 ang bilang, ay ngayon ay 10 na lamang. Samantala, 7 ligaw na baboy na lamang ang nanatili mula sa kanilang dating malaking pangkat. Sa kabila ng mabigat na pagkalugi, 3 abong lobo at 2 ligaw na baboy ang nagpakita ng kahangahangang pagunlad, na umakyat sa Transcendent First Order. Sa patuloy nilang paghahanap, nakasalubong nila ang isang napakalakas na kalaban, isang Arctic Frost Bear na nasa Transcendent Second Rank. Muntik nang mauwi sa ganap na pagkapuksa ang kanilang pangkat. Ngunit kung hindi dahil sa kakaibang gravity field ng Bull Demon, at sa mabisang distraksyon na ibinigay ng Mammoth at ng Tyrant Dragon, hindi sana sila nakaligtas mula sa tiyak na kapahamakan. Mula sa mataas na bahagi ng nagyayelong lupain, tanaw ang malawak na kapatagan na nababalutan ng nyebe at mga hanay ng bundok sa malayo. 2 figura, isa sa mga ito ay isang malaking nilalang at ang isa ay mas maliit, ang nakatayo sa taluktok, tila nagmamasid sa tahimik na tanawin. Doon, nagsimulang magpahayag si Glacier. Nagtanong siya kung ano ang dapat nilang gawin tungkol sa Arctic Frost Bear. Agad ding idinugtong ni Glacier na sila ay talagang walang panlaban sa nasabing kalaban. Malinaw na kinikilala nila ang matinding kapangyarihan ng Arctic Frost Bear at ang kanilang kakulangan sa lakas para tapatan ito.
Biglang sumulpot sa harapan ng dalawang figure ang isang napakalaking puting bahagi ng katawan na parang buntot, na nagdulot ng paghampas ng nyebe sa paligid. Ang puting nilalang na ito ay agad na lumitaw sa harapan ni Glacier at ng Demon Bull. Mula sa puting ahas na ito, narinig ang isang tinig na nagsalita. Agad nitong binati ang Demon Bull, tinawag itong kapatid na Bull Demon. Masigla nitong ipinahayag na natagpuan na niya ang taguan ng mabahong oso. Ito ang matagal na nilang hinahanap na kinaroroonan ng Arctic Frost Bear. Ibinunyag ng puting ahas ang mahalagang impormasyon, ang taguan ng Arctic Frost Bear ay nasa isang minahanang Ice Attribute Spirit Stone. Ang lugar na ito ay hitik sa nagniningning na asul na mga kristal, na siyang pinagmumulan ng malakas na enerhiya. Nang marinig ito, hindi na iwasan ni Glacier na magpahayag ng labis na pagkamangha sa kapangyarihan ng oso. Ipinaliwanag niya na kayang-kaya nitong balutin ng yelo ang buong kapaligiran sa isang simpleng kumpas lang ng kamay. Dahil sa tindi ng sitwasyon, nagbigay ng matibay na utos ang Demon Bull na dapat na silang lumisan. Kinumpirma niyang ang kinakaharap nilang hamon ay lampas na sa kanilang kasalukuyang kakayahan. Sa gayon, ang kanilang grupo ay nagpasya na umatras mula sa nakamamatay na puok na iyon. Napapalibutan ng naglalagablab na apoy, ang Drunken Immortal ay nagpakita, taglay ang isang nakakatakot na ngiti sa labi at nagniningas na mga mata. Ang kanyang buong pagkatao ay tila sinakop ng malakas na enerhiya. Sa gitna ng nagngangalit na mga liyab, nagpahayag siya ng kanyang matinding intensyon. Sinabi niya na panahon na para magpakita ang matandang siyam, na tinutukoy ang Nine-Tailed Fox. Ang paglitaw nito ay nagpapahiwatig ng isang mahalagang yugto sa kanilang paglalakbay. Isang bagong kaganapan ang nalalapit na. Sa loob ng sumunod na 10 araw mula nang lumahok ang Red Fox sa labanan sa bulubundukin ng Raya, ang dating lupaing ito ay ganap ng naging bahagi ng nasasakupan ng kanya ng Bayou. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, ang ilan sa mga kakaibang hayop na naroroon ay nagbalik sa lambak ng Hilaga, habang ang iba naman ay nanatili sa mga hangganan ng bulubundukin ng Raya, na nagpapakita ng isang bagong paghahati sa rehiyong ito. Samantala, ang Nine-Tailed Fox ay nagbalik sa piling ni Yuzio, na nagpapahiwatig ng patuloy nitong katapatan at pakikipag-isa. Ang mapa ay naglalarawan sa bagong kaayusan ng kanya ng Bayou at ng bulubundukin ng Raya sa loob ng malawak na hilagang teritoryo. Lumipas ang ilang sandali, at tila may kakaibang nangyayari kina Yuzio at Nine-Tailed Fox. Ang dalawang ito ay sabay na nakakaranas ng pambihirang pagdaloy ng enerhiya. May nadarama silang kapangyarihan na lumalampas sa kanilang kasalukuyang mga limitasyon. Ang bawat isa sa kanila ay tila sumusulong sa isang mas mataas na antas ng lakas. Ang sabay-sabay nilang pag-unlad ay nagpapahiwatig ng mas malaking kapangyarihan na kanilang makakamit. Ang kanilang mga abilidad ay lalo pang titibay sa paglampas nila sa bagong yugtong ito. Mula sa kanyang pananaw, may namasdan si Yuzio na isang kakaibang phenomenon. Sa gitna ng misteryosong enerhiya, nagtanong siya kung ang Nine-Tailed Fox din ba ay malapit ng lumampas sa kasalukuyan nitong antas. Kasabay nito, ang Nine-Tailed Fox mismo ay nagpapakita ng matinding pagbabago. Napapalibutan ito ng naglalagablab na apoy, na senyales ng tumitinding kapangyarihan. Ang bawat hibla ng kanyang katawan ay tila lumalakas, na nagpapahiwatig ng papalapit na paglampas sa mga limitasyon. Ang saksing ito ay nagkukumpirma sa pambihirang pag-unlad na nararanasan ng mahalagang general ni Yuzio. Sa gitna ng nagliliyab na enerhiya, muling nagtanong si Yuzio, nagtataka kung ang Nine-Tailed Fox nga ba ay tuluyan ng nag-i-evolve. Kasunod nito, ang Nine-Tailed Fox ay nagpakita ng kanyang ganap na pagbabago, napapalibutan ng naglalagablab na mga buntot at matinding kapangyarihan. Sa sandaling yun, lumitaw ang isang sistema, na nagpapakita ng mga katangian ng Nine-Tailed Fox bilang isang transcendent first order. Ipinakita ng sistema na sa bawat ebolusyon, nagdaragdag ang Nine-Tailed Fox ng bagong buntot, bawat isa ay may kakayahang bumitaw ng nakakatakot na abilidad. Kabilang sa mga bagong kakayahan nito ang Alluring Gaze, Flame Manipulation, Fiery Claws, Flame Feather Garment, at Blazing Sprint. Lalo pang nagulat si Yuzio nang makita ang abilidad nitong Skyward Ascendance, na nagpapahintulot sa Nine-Tailed Fox na lumipad sa kalangitan sa pamamagitan ng spiritual energy. Mula sa kanyang pananaw, tila nagtataka si Yuzio sa kakayahan ng Nine-Tailed Fox.
Nagpahayag siya ng kanyang kasiyahan sa kasalukuyan niyang posisyon sa Transcendental Third Rank. Hindi niya inaasahan na may kakayahan na palang lumipad ang Nine-Tailed Fox. Nagtanong siya kung ang bagong kakayahang ito ay dahil sa Celestial Fox bloodline. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng malaking pagtataka sa kanya. Nais niyang maunawaan ang pinagmulan ng biglaang pag-angat na ito. Tuwang-tuwa, ipinahayag ng Nine-Tailed Fox kay Yuziu na mayroon na itong bagong talento na nagising. Ang pagtuklas na ito ay nagbigay ng panibagong pag-asa sa kanila. Ipinakita ng Nine-Tailed Fox ang kagalakan sa biglaang pag-angat ng kanyang abilidad. Ang bagong talentong ito ay tila bunga ng kamakailan nitong ebolusyon. May mga kakaibang enerhiya na nararamdaman sa paligid nito. Ang pangyayaring ito ay nagdagdag ng tiwala sa Nine-Tailed Fox para sa kanilang mga susunod na laban. Muling nagtanong si Yuziu, nagtataka sa sinabing bagong talento. Ipinaliwanag ng Nine-Tailed Fox na ang bagong talento nito ay precise manipulation. Ito ay isang kakayahan na nangangailangan ng malalim na paggamit ng spiritual power. Ang kakayahang ito ay nagbibigay daan sa Nine-Tailed Fox na mas kontrolin ang enerhiya nito. Ang bawat galaw nito ay tila mas nagiging maingat at detalyado. Ang bagong abilidad na ito ay nagpapakita ng mas pinoong kontrol sa kanyang kapangyarihan. Ipinaliwanag pa ng Nine-Tailed Fox ang mga benepisyo ng bago nitong talento. Ayon sa kanya, ang kakayahang ito ay nagpapababa ng pagkonsumo ng spiritual power ng 30%. Higit sa lahat, pinapahusay nito ang katumpakan sa manipulasyon ng spiritual power. Ang pagbabagong ito ay malaking tulong sa mahabang labanan. Nagbibigay ito ng mas mahabang paggamit ng kanyang mga abilidad. Ang ganitong pagpapahusay ay nagpapatunay ng kahalagahan ng bagong talentong ito. Sa kanyang isipan, tinanong ni Yuziu kung ang lihim sa Skyward Ascendance ay nakasalalay sa maingat na manipulasyon ng spiritual power. Napagtanto rin niya na tila hindi madali para sa mga exotic beast ang makamit ang Skyward Ascendance. Ang kakayahang lumipad ay isang pambihirang abilidad. Ito ay nangangailangan ng napakalaking kontrol sa enerhiya. Pinag-iisipan niya ang implikasyon nito para sa Nine-Tailed Fox. Ang paglampas sa ganitong limitasyon ay tunay na kahanga-hanga. Sa kanyang isipan, napagtanto ni Yuziu ang napakalaking pagkonsumo ng spiritual power. Ang abilidad na Skyward Ascendance ay nangangailangan ng labis na enerhiya. Ang bawat galaw sa himpapawid ay may mataas na kapalit. Kahit sa isang malakas na nilalang, ito ay isang malaking hamon. Ang paggamit ng ganitong kakayahan ay kailangan ng maingat na pagpaplano. Ipinapakita nito ang kahirapan ng pagiging isang nilalang na nakalilipad. Pagkatapos ng ilang minuto, inamin ng Nine-Tailed Fox ang kanyang pagod. Ang kanyang spiritual power ay hindi na kayang panatilihin ang Skyward Ascendance. Kailangan pa nitong magsanay ng tuloy-tuloy upang mapabuti ang kakayahan. Ang paggamit ng abilidad ay nangailangan ng labis na pagsisikap. Nagpapakita ito na kahit sa isang Transcendent First Order, mayroon pa ring mga limitasyon. Ang matinding pagsasanay ang susi sa ganap na pagkontrol nito. Nag-alok si Yuziu ng tulong sa Nine-Tailed Fox. Pinayuhan niya itong ubusin ang Fire Spirit Flower. Sa ganitong paraan, ang spiritual power nito ay maaaring tumaas hanggang 400,000. Ang alok na ito ay nagpapakita ng kanyang pagmamalasakit. Makakatulong ito sa Nine-Tailed Fox na mabilis na mabawi ang lakas. Ang bulaklak na ito ay isang mahalagang resource para sa pagpapalakas. Nagpahayag ng pagkabahala ang Nine-Tailed Fox. Sa kabila ng alok ni Yuziu, sinabi nitong hindi niya kaya. Mayroong pumipigil dito na tanggapin ang Fire Spirit Flower. Hindi malinaw kung bakit ito tumanggi sa tulong. Ang pagtangging ito ay nagdulot ng pagtataka. May posibleng dahilan sa likod ng kanyang desisyon. Lubos na nagtaka si Yuziu sa pagtanggi ng Nine-Tailed Fox. Nagtanong siya kung bakit hindi ito tumanggap ng tulong. Ang kanyang katanungan ay nagpapahiwatig ng kanyang pagkabahala. Hindi niya maintindihan ang dahilan sa likod ng pagtanggi. Ang sitwasyon ay nagdulot ng pagkalito sa kanya. Nais niyang malaman ang buong katotohanan sa desisyon ng kanyang general. Ipinahayag ng Nine-Tailed Fox kay Yuziu na kung ang layunin lamang ng Elemental Flower ay upang mapataas ang spiritual power, mas mainam na itabi na lamang ito. Iminungkahi nito na mas makikinabang ang ibang mga beast sa nasabing bulaklak. Para sa Nine-Tailed Fox, hindi na gaanong makakatulong ang Elemental Flower sa kasalukuyan nitong estado. Ang pag-unlad nito ay tila lumagpas na sa kaya ng bulaklak.
Ipinapakita nito ang pagpapahalaga ng nine-tailed fox sa kapakanan ng iba. Nais nitong mapakinabangan ang yaman para sa ikabubuti ng buong grupo. Sa kanyang isipan, nag-isip si Yuzio kung sino ang dapat pagbigyan ng elemental flower. Dahil hindi na ito gaanong makakatulong sa nine-tailed fox, kailangan niyang makahanap ng ibang mapaglalaanan. Mahalaga para sa kanya na mapakinabangan ang bawat resource. Nais niyang mapalakas ang kanyang iba pang mga general. Ang paghahanap ng tamang paggamit ay mahalaga sa kanilang paglalakbay. Patuloy niyang inaalala ang paglago ng kanyang hukbo. Isang buwan ang lumipas pagkatapos ng spiritual power tide. Nagbago ang kapaligiran, tila nagkaroon ng malawakang epekto ang pangyayari. Ang panahong ito ay naghudyat ng mga bagong kaganapan. Ang mundo ay patuloy na nagbabago sa bilis na hindi inaasahan. May mga palatandaan ng isang malaking paglilipat. Ang buong planeta ay humaharap sa bagong yugto ng kasaysayan. Sa panahong ito, naghatid si Xiaoding ng mahahalagang balita. Ibinahagi niya na ang pandaigdigang beast tide ay nagdulot ng malawakang pinsala. Maraming maliliit na bansa sa paligid ng Federation ang nalugmok sa kapahamakan. Ang mga bansa tulad ng Baku at Ghazi ay napilitang maglunsad ng nationwide conscription upang labanan ang beast tide. Ang sitwasyon ay nagiging kritikal at nanganganib ang kaligtasan ng marami. Ang mga tao ay lumalaban para sa kanilang buhay laban sa lumalaking banta. Sa kalagayan ng kaguluhan, ang ilan sa mga bansang ito ay naging kanlungan na ng mga beast. Ang natitira namang mga bansa ay hirap ng makabangon. Ang kanilang mga lupain ay napuno ng mga anino ng halimaw. Ang pag-asa ay tila kumukupas sa gitna ng matinding banta. Ang mga lungsod ay nawasak at ang populasyon ay nabawasan. Ito ay isang palatandaan ng lumalalang krisis na kinakaharap ng mundo. Sa panahong nakasalalay ang kaligtasan ng lahat, nabuo ang 10 Nations Alliance. Ang alyansang ito ay binubuo ng mga bansang nagsanib puwersa upang labanan ang banta. Malapit na silang magpulong sa Federation upang talakayin ang pag-atake. Ang kanilang layunin ay sama-samang salakayin ang Federation's Alliance Stronghold. Ito ay isang kritikal na hakbang para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang kapalaran ng mundo ay nakasalalay sa kanilang pagkakaisa at estratehiya. Sa gitna ng nalalatagang nyebe at matatarik na bundok, nagaganap ang mabilis na pagkilos ng honey badger. Isang kamay, na tila nagmamadali, ay lumalabas mula sa asul na enerhiya. Ito ay ang kamay ng honey badger. Ang asul na kislap ng enerhiya ay sumusunod sa bawat galaw nito. Kasunod nito, makikita ang honey badger na buong lakas na tumatakbo. Ang kanyang pagtakbo ay nagpapahiwatig ng determinasyon sa kabila ng lamig. Ang paggalaw na ito ay puno ng puwersa at bilis sa loob ng malamig na kapaligiran. Ang Wind Wolf at ang King Boar ay magkasama. Sila ay nagpapakita ng kanilang kapangyarihan sa gitna ng kanilang malaking pagkabawas. Ang kanilang presensya ay nagbibigay lakas sa grupo. Si King Zuo, White Snake, Glacier, at Demon Bull ay patuloy na naglalakad pabalik na rin kung saan nasaan si Yuzio. Ang Golden Monkey at ang Wild Boar ay naglalakad pabalik. Sila ay bahagi ng pangkat na patungo kay Yuzio. Sa wakas, ang lahat ng mga beast at iba pang general ay nakabalik na kay Yuzio. Sila ay nagtitipon sa paligid ng malaking puno na si Yuzio, sa isang lugar kung ang kanilang pagbabalik ay nagpapahiwatig ng pagtatapos ng isang misyon o isang mahalagang pagtitipon. Ang bawat isa ay tila naghihintay ng bagong utos mula sa kanilang pinuno kung ano ang gagawin sa mga nilalang na mas malalakas pa nilalang na sakop ng kanilang antas. Tinatanong ni Yuzio kung nakabalik na ba ang lahat ng mga beast. Mahalaga ang pagtatanong na ito matapos ang kanilang mahabang paglalakbay. Ang bawat isa ay inaasahang ligtas na nakabalik. Ito ang unang pagkakataon upang mabilang at masuri ang kanilang kalagayan. Naghihintay si Yuzio ng kumpirmasyon sa bilang ng mga dumating. Ang tanong ay nagpapahiwatig ng kanyang pag-aalala para sa kapakanan ng kanyang mga kasama. Naisip ni Yuzio na bumaba ng malaki ang bilang ng kanilang mga miyembro. Ang biglang pagkaunti ng kanilang grupo ay isang malaking pagkabawas. Ipinapahiwatig nito ang tindi ng mga pagsubok na kanilang hinarap. Marahil ay marami ang nawala sa digmaan. Nagkaroon sila ng malaking pinsala sa kanilang puwersa. Ang pangyayaring ito ay nagdulot ng matinding pag-aalala kay Yuzio. Napagtanto ni Yuzio na 3 Grey Wolves na lang ang natitira sa kanilang pangkat. Malaki ang ibinaba ng bilang na ito mula sa orihinal.
Sa kabilang banda, parehong wild boars ay umangat na sa Transcendent First Rank. Ang pag-angat na ito ay nagpapakita ng kanilang malaking kakayahan. Nagbunga ang kanilang pakikipaglaban ng pambihirang lakas. Ito ay isang importanteng pag-unlad para sa kanilang grupo sa kabila ng mga nawala. Ibinabalita ng Demon Bull kay Yuzio ang pangunahing dahilan ng kanilang pagbalik. Ito ay dahil nakatuklas sila ng isang Ice Attribute Mine. Ang pagkatuklas na ito ay nagbukas ng bagong pagkakataon. Sa loob ng minahan, mayroon ng isang Transcendent Second Order Exotic Beast. Ang presensya ng malakas na beast na ito ay nagpapakita ng potensyal na panganib at yaman. Ang balitang ito ay mahalaga para sa hinaharap na mga plano ni Yuzio. Naisip ni Yuzio na maging sa labas ng hilaga ay may lumilitaw ng second-rank exotic beasts. Ang kaganapang ito ay nagpapakita ng pagdami ng mga panganib. Hindi na lamang sa loob ng mga kanyan matatagpuan ang mga ito. Unti-unti nang kumakalat ang mga malalakas na beast sa mas malawak na lugar. Nagdulot ito ng pag-aalala sa seguridad ng teritoryo. Ang kanilang presensya ay nagbabadyang may mas malaking pagbabago sa kapaligiran. Naisip ni Yuzio na tiyak na may mas marami pang malalakas na nilalang sa mas malalim na rehiyon. Ang kanyang hinala ay nakabase sa kasalukuyang mga kaganapan. Inaasahan ang mas matitinding pagsubok sa hinaharap. Kinakailangan ng masusing paghahanda para sa posibleng mga paghaharap. Ang potensyal na banta ay lumalaki habang papalalim ang kanilang paggalugad. Nagpaplano na si Yuzio para sa susunod na hakbang ng kanyang pangkat. Tinatawag ni Yuzio ang kanyang kasamang si Ada sa isang seryosong tono. Nagbigay siya ng tiyak na tagubilin, inutusan niya itong tawagin ang Panda Cub at ang Vulture. Mahalaga ang kanilang presensya para sa susunod na plano ng pinuno. Naghahanda si Yuzio ng bagong misyon para sa kanyang pangkat. Nais niyang tipunin ang lahat ng makapangyarihang miyembro ng kanyang hanay. Ipinapakita ang kakayahan ni Yuzio sa pagpapagaling ng mga nasugatan. Gumagamit siya ng isang pamamaraan na tinatawag na Rain of Life. Ang kapangyarihang ito ay sumasakop sa lahat ng mga miyembro na nagtamo ng pinsala. Binibigyan niya ng bagong lakas at sigla ang bawat isa. Mahalaga ang paghilom ng mga sugat para sa kanilang kaligtasan at paghahanda. Tinitiyak ni Yuzio na handa ang kanyang pangkat para sa anumang hamon. Naisip ni Yuzio na matapos ang isang buwang labanan, maraming pagbabago ang naganap. Ilang mga exotic beast ang nakaranas ng makabuluhang pagtaas ng kanilang antas. Nagkaroon sila ng malaking pag-unlad sa kanilang kapangyarihan at kakayahan. Ito ay bunga ng kanilang patuloy at matinding pakikipaglaban. Ang mga tagumpay na ito ay mahalaga para sa hinaharap na pagharap sa mas malalakas na kaaway. Ipinapakita nito na ang digmaan ay nagdulot din ng paglago sa kanilang hanay. Patuloy na pinagmamasdan ni Yuzio ang kanyang mga kasama sa pangkat. Napansin niya na ang natitirang iilang Grey Wolves na nasa 9th rank ay nagpapakita na ng mga senyales ng pag-angat. Iba't ibang uri ng senyales ang lumilitaw sa kanila. Ang bawat isa ay may sariling paraan ng pagbabago na kanilang ipinapakita. Ipinapahiwatig nito ang kanilang papalapit na pagtaas ng antas ng kapangyarihan. Malaking tulong ito sa pangkat kapag nagawa nilang lumakas ng husto. Naisip ni Yuzio na may mas mahalagang bagay na kailangang bigyan ng pansin sa kasalukuyan. Direkta niyang hinarap ang Demon Bull. Malinaw niyang ipinaalam dito na hindi ito sasama sa susunod na labanan. Ang desisyong ito ay tiyak na nagdulot ng pagtataka sa Bull Demon. May partikular siyang dahilan para sa utos na ito. Ang utos ay nagpapahiwatig ng isang estratehiya mula kay Yuzio para sa kanilang pangkat. Nagulat ang Demon Bull sa utos na kanyang narinig mula kay Yuzio. Agad nitong naitanong ang dahilan ng desisyon ng pinuno. Ang tanong na bakit, ay nagpapakita ng kanyang malaking pagtataka at pagkalito. Hindi niya inasahan ang tagumpay lang ito mula sa kanyang master. Gusto niyang maunawaan ang buong plano ng kanyang pinuno. Mahalaga para sa kanya na malaman ang buong sitwasyon bago sumunod. Ipinaliwanag ni Yuzio kay Demon Bull ang dahilan ng kanyang pagpapanatili. Malapit na itong sumailalim sa isang malaking pag-unlad o breakthrough, kaya kinakailangan itong manatili sa lugar. Mahalaga ang kanyang pag-angat para sa kanilang kinabukasan at lakas ng grupo. Samantala, inihayag din ni Yuzio ang susunod na misyon para sa iba. Ngayong gabi, ang Panda Cub at ang Nine-Tailed Fox ang direktang aatake sa Spirit Stone Mine.
Ito ay isang madiskarteng hakbang para makuha ang mahalagang mapagkukunan ng kapangyarihan. Nagpahayag ng pag-aalala ang Demon Bull sa plano ni Yuzio para sa susunod na labanan. Nagmungkahi ito na hintayin muna siyang makapag-breakthrough bago sila magkasama-samang sumalakay. Pinapahalagahan niya ang kanilang lakas kapag kumpleto ang kanilang pangkat. Nagbabala rin siya tungkol sa Arctic Frost Bear. Sa tingin niya, hindi dapat maliitin ang kapangyarihan ng beast na ito. Mahalaga ang pag-iingat laban sa malakas na kalaban na ito para sa tagumpay ng misyon. Nagbigay ng pagtitiyak si Yuzio sa kanyang mga kasama. Ipinahiwatig niya na walang dapat ipag-alala sa kasalukuyang sitwasyon. Nais niyang ipabatid na kontrolado niya ang lahat ng pangyayari. Ang kanyang pahayag ay nagdulot ng kapanatagan sa mga nakikinig sa kanya. Mahalaga ang kanyang mga salita upang mapanatili ang kumpiyansa ng buong pangkat. Nagpapakita ito ng kanyang matatag na pamumuno sa harap ng anumang hamon. Ipinapakita ang napakaganda at malakas na anyo ng Nine-Tailed Fox. Nagliliyab ang kanyang katawan sa kapangyarihan ng apoy, na sumasalamin sa kanyang pag-unlad. Ang pagbabagong ito ay nagpapahiwatig ng kanyang malaking pag-unlad sa lakas. Lumabas ang kanyang tunay na potensyal sa gitna ng mga pagsubok. Ito ay isang mahalagang tagumpay para sa buong pangkat at nagpapalakas sa kanila. Ang kanyang bagong lakas ay magiging malaking ambag sa kanilang mga susunod na misyon at labanan. Kinumpirma ng system na ang Nine-Tailed Fox ay umabot na sa Transcendent Second Order. Ito ang kanyang bagong antas ng kapangyarihan, na mas mataas kaysa dati. Ang pag-angat na ito ay nagpapatunay ng kanyang pambihirang kakayahan at paglago. Nagbigay ng pagtitiyak ang Nine-Tailed Fox sa kanyang mga kasama. Sinabi niya sa Demon Bull na maaari na silang makatiyak sa kanilang sitwasyon sa kasalukuyan. Ang kanyang mga salita ay nagbigay ng kapanatagan sa lahat ng nakikinig, lalo na kay Demon Bull.